Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Magandang hapon Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino na pansamantalang humahalili kay Miss Hani Castro para sa isa na namang episode ng inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Sharon. Magandang hapon din, Miss Jessel. Opo, gaya nga po nung nabanggit ni Miss Sharon, patuloy po tayong napakikinggan yung programa po natin sa Radio Magazine tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas, Radyo Publiko tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. At yes, mga ka-TNK, mapapanood din po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At syempre po, naka-livestream din po tayo tuwing Friday sa Facebook page ng PCW at Radio Magazine. Mga ka-TNK, ang bilis po ng panahon, no? Kalahating taon na po tayo agad. Oo nga. Oh, ang bilis po. Ang bilis, ano? naka 6 months na po, no? Pero syempre, hindi po natin hahayaan na matapos yung buwan po na ito na hindi po natin pag-uusapan ang isa sa pinakamakulay at makabuluhang selebrasyon sa ating bansa. Actually, ano po ito, buong mundo, no? Yung Pride Month. Tama ka dyan, Miss Jessel. Akala ko nga hindi na rin natin matatalakay kasi nga medyo late na ng buwan natin. Usually po kasi ano to, yung mga first month, first week of the month. Pero yun nga kasi sa dami rin ng ating mga ginather na kwento at selebrasyon ngayong buwan ng Hunyo. Pero syempre dito sa TNK walang naiiwan sa usapan. Kaya lalo na sa pagdating sa karapatan at pagkakapantay-pantay at pagmamalaki at ipagmamalaki o pagmamalaki kung sino tayo. Opo, at alam ko po excited na kayo sa ating talakayan ngayong hapon mga ka-TNK. Pero bago po ang main kwentuhan natin today, pumunta po muna tayo sa ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Anong katangian ang mahalaga para masabing ligtas ang isang espasyo para sa LGBTQIA? Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814 at ating babasahin po yan mamaya para po sa mga insights ninyo. Maaari kayong mag-text sa 0917-845-4814. Babasahin natin yes. Yan, mamaya po sa pagkatapos po o yung bago during, matapos yung ating program. Ayan, mga ka-TNK, makiisa at makipagtalakayan na sa ating episode ngayong araw na pinamagatang It's Not Just Pride, It's Equal Rights. Maya-maya lamang po ay makakasama natin ng isang espesyal na panauhin para pag-usapan ang kahalagahan ng Pride Month at kung bakit nga po ba natin ito sineselebrate, no? At hindi nga lang siya isang celebration actually, kundi panawagan para sa pagkakapantay-pantay. Kaya dyan lamang po kayo mga ka-TNK, magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala.
Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, tita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinig kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping sa ekonomiya, karapatang pagtaot ng media. Sa kabataan, ang kalikasan, pagsunod ng buong sambayanan. Babae ako, may panindigan, di matitinig kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin ang naman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ko, si Juana ko. Babae ako, may panindigan, di matitinig kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, babae ako. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Si Juana ako. Si Juana ako. Si Juana ako. Si Juana ako. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman
at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Okay, nagbabalik po ang ating Tinig ng Kababaihan at para sa ating episode ngayong hapon, kaugnay ng pagdiriwang ng Pride Month, makasama po natin ang supervising specialist, GAD specialist ng PCW of Philippine Commission on Women North Mindanao Field Office na si Hamilcar Ham Chanhueco Jr. Sana po ay tama po ang pagkakabigkas ko. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ham. Ham. Okay. Magandang hapon, Ham, at Happy Pride. Okay. Ayan, magandang hapon po Ma'am Sharon at magandang hapon din Jessel. Isang mapagpalayang at malayang buwan sa ating lahat. Happy Pride po mula sa amin sa North Mindanao Field Office at syempre po sa amin po sa komunidad ng mga LGBTQ+. Yan. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan at feeling ko naman ready na si Ham, no? Ham, para sa umpisa po ng ating talakayan bilang isang GAD specialist sa PCW at aktibong miyembro ng LGBTQIA+ community. Paano mo ilalarawan ang naging journey mo, no, sa advocacy, and somehow may particular moment ba kung dito sa karanasan mo na nagtulak sa'yo upang mas maging pag-ugnayin pa, no, yung advocacy mo for LGBTQIA+, and then ngayon nga nasa PCW ka na for women's rights. Ayan, maraming salamat Jessel para sa tanong mo, no. Yung journey ko hindi siya biglaan. So, nagsimula talaga yung pagkilala sa gender, no, sa field ng gender nung kolehiyo pa ako. So, interesado na ako even before sa gender. Kaya kahit sa mga assignment, mga output, no, gender related palagi ang ginagawa ko. In fact, nag-intern ako sa isang NGO on women's empowerment. Doon nagsimula yung parang career ko kasi eventually nakuha din ako sa NGO. I mean absorb ako ng NGO na yon on women's empowerment. So, doon mas lumalim yung pag-unawa ko sa advokasya. Tapos mas tumibay pa ito nung kumuha ako ng units, no, sa MA Women and Development sa UP Diliman habang nagtatrabaho rin sa Office of the Vice President bilang kanilang GAD Technical Working Group Head. Ayan. Tapos napag-ugnay ko dun sa tanong mong napag-ugnay ko or may specific moment ba, noong Pride 2017 sa Maynila, na-expose ako sa lakas ng kilusan, no, at na-frustrate in such a way dahil habang lumalaki ako sa Mindanao, hindi ako nagkaroon ng ganong klaseng espasyo. So parang na-frustrate at medyo nagselos na bakit may nakikita akong bata at nung lumalaki ako wala akong ganitong espasyo. So doon ko napagdugtong na pareho lang ang laban ng mga kababaihan ng LGBT at LGBTQ+, no? At ang kalaban natin ay iisa lang at yun ang patriarchy, no, or patriarka. Ang advokasya ko ay basically bunga ng aking identity bilang isang bayot, no? Oo, bakla yung equivalent sa Filipino language, tsaka syempre dun sa lived experience at syempre yung gawain ko rin sa gender, yung experience ko sa gender work. Lahat yun pinanday sa panahon. Okay. Ham, may mga nagsasabi nga na ngayon lang naman daw may bakla or excuse the word o pinag-iiba-iba na lang ang babae at lalaki. Maaari mo bang ibahagi kung totoo ba ito? May nauna na bang anyo ng gender diversity sa ating kasaysayan? Ay, hindi po talaga totoo yan, no? Kasi hindi bago yung pagiging bakla, no? Or yung sinasabi din na pinag-iiba ang babae at ang lalaki. Matagal nang may gender diversity sa kultura natin. Especially yung mga, meron po kasi tayong mga babaylan, no? Babaylan na commonly po ay mga kababaihan, pero meron ding mga kalalakihan who actually took on the women's role at feminine and embraces feminine na mga expressions, no? Merong asog din, may katalonan sa iba't ibang lugar. Sila pa nga yung mga leader, healer at mga tagapamagitan, no, or mga nagko-conflict mediate doon sa ating mga komunidad. So ginagalang sila
at hindi kinukutya. So nawalan lang ng espasyo dahil nga sa kolonyalismo at patriarchy, no? Na sinasabi nga natin na yun yung kaaway natin. So hindi tayo bagong issue or bagong konsepto, no, yung pagiging bakla, pagiging bayot, pagiging lesbiana. Binura lang tayo sa kwento. So parang pwede nating sabihin na from the start may gender diversity na. Pero from the start meron na din talaga, parang wala namang issue yung yung sa gender roles, no? Na parang pwedeng i-take on ng lalaki yung roles ng mga kababaihan kahit even before pa nung bago pa tong mga ganitong concerns nga natin. Pero Ham, bakit sa tingin mo mahalagang kilalanin na yung laban nga ng LGBTQIA+ na rights ay hindi hiwalay o espesyal na usapin, kundi baga parang bahagi din sila na nabanggit mo nga na naiisa lang yung kalaban natin, which is yung patriarchal system. Ayun, kasi ang pinaglalaban natin ay syempre, no, especially sa LGBTQ+, ay yung respeto, dignidad at kalayaan. At yun rin naman yung pinaglalaban din ng women's rights movement, no, or ng mga feminista. So pareho lang ng laban ng sa kababaihan, yung pinaglalaban din ng LGBTQ+. Hindi ito hiwalay, no. Magkaiba man ang karanasan, I think iisa ang ugat, no, yung patriarchal na sistema nga natin na nagpapatahimik sa kung sino tayo, na kung sino ano yung ating mga kakayahan. Kaya hindi ito quote unquote, no, extra issue. Ito ay core, no, core ito sa usapin ng gender justice. Okay, sa loob ng mga kilusan, syempre yung mga feminist man or LGBTQ+, nakikita po natin kung may mga pagkakataong may pagkakahiwalay o kakulangan sa inclusivity. Maaari bang, kung oo, paano natin ito maaaring tugunan upang maging bukas at inclusive ang ating advocacy works? Ayan. Oo, honestly, meron talagang mga nangyayari, no, na parang naghihiwalay or yung tinatawag natin na we work in silos, no, na parang dito yung mga laban ng mga persons with disabilities, dito yung laban ng mga kababaihan, dito yung laban ng mga indigenous peoples, no, ng mga lumad, dito yung laban ng LGBTQ+. So meron talaga hiwa-hiwalay, no, ng mga movement na nangyayari, no, at minsan nagbabanggaan ito. So parang minsan may sariling mundo in terms of sa gender advocacy, specifically, may sariling mundo ang mga feminist spaces, no? Tapos parang minsan iba rin yung espasyo ng mga LGBTQ+. Pero sana hindi dapat ganun, no? Especially na sa haba ng history ng LGBTQ rights movement, no, even sa US, even sa Pilipinas, laging kasama ang mga kababaihan. In fact, if hindi pa alam hindi alam ng ating mga tagapakinig, nagwonder siguro ating mga yung mga tagapakinig natin na bakit L yung nauuna, no, sa LGBTQ+. Oo. Ang sagot diyan ay dahil noong AIDS crisis, no, doon sa US, no, HIV and AIDS crisis doon sa US, na commonly ay ang natatamaan nga ay ang mga men who are having sex with men. Yung mga kababaihan yung naging katuwang ng mga, specifically lesbian ng mga kababaihan yung mga naging katuwang ng mga LGBT, ng mga men who are having sex with men doon sa pakikibaka para sa kanilang mga karapatan, para sa kanilang kalusugan. Kaya ni-recognize ng LGBTQ+ movement yung contribution ng mga lesbian women, no, nung AIDS crisis. At kahit sa history ng Pilipinas, ang nire-recognize sa pinakaunang Pride March, no, ay yung sumama noong 1992, kung hindi ako nagkakamali, yung the Lesbian Collective, no, sa International Women's March Day. So napaka-interesting, no, kung paano naging sinimula ng mga kababaihan yung movement actually ng LGBTQ+ sa iba't ibang sa iba't ibang lugar, kahit dito sa Pilipinas. Kaya again, no, pare-pareho yung laban sa diskriminasyon. Kaya sayang naman kung kanya-kanya tayo, no? Ham, pwedeng
Definition of terms lang. Itong anong ibig sabihin ng LGBTQIA+? Ayun. Merong iba't ibang definition, no, yung LGBTQIA+ para pero yung specific na yung LGBTQ or LGBT or LGBTI, yan po yung acronym po ng iba't ibang mga identities, no? So pwede nating isa-isahin kung yun po yung tanong. Yung lesbian po ay syempre yung isang babaeng na-attract, no, romantically at sexually sa kapwa niya babae. Syempre yung bisexual, no, na-attract sa dalawa, no, na gender identity, no, sexually or romantically din, no. So misconception sa bisexuality minsan po ay parang yung double plate po na opposite daw po, no, opposite sex. Di necessarily kasi focus po tayo sa identity. Maari po siyang ma-attract sa isang babae na trans woman or pwede din sa isang lesbianang babae. So dapat po dalawa. Ganun po yung bisexuality, no. At syempre sa yung gay o commonly naman po yun, no, which is yung a man who is attracted to so sexually or romantically attracted to a man. Ayan, marami po tayong terminology pero baka maubusan po tayo ng oras, no, pero ang gusto siguro nating emphasize yung 5 letrang pinaka kasama doon. So I think LGBT na mention ko na, yung transgender or trans woman or trans man, ito po yung yung pagkaintindi po nila sa sarili nila ay opposite po doon sa kung ano yung assigned sex at birth nila. Either kapag male sila, yung pagkakaintindi nila, ine-expect po natin, 'di ba, na lalaki yung pagkakaintindi nila sa sarili nila, no, pero babae po yung eventually, no, yung pagkakaintindi nila sa sarili nila. At ganoon din po, no, vice versa po sa those who are assigned female at birth. At finally po, yung intersex, no, yung intersex po, yun po yung ating mga kapatid, no, na meron pong varying sex characteristics. Ayan. So maaari pong meron po silang qualities po na meron po biologically or anatomically po sa isang assigned male at birth. For example po, meron po tayong mga kapatid, no, na intersex na nung pinanganak sila, dominant po yung kanilang ari po na pangbabae, no. Habang lumalaki sila ay mas napansin po na parang mas may lumalaki po na parte doon sa kanilang ari po. Kaya eventually nadadiagnose po sila as intersex. Ayun po. Yung letter Q po, queer. Ano naman po ang definition ng queer? Ayun po, yung queer po ay, ito po yung mga tao na ayaw po sa label. Ayun. Kaya ayaw po nila, kaya minsan po, kasi, di ba po kapag inisip po nating L, ibig sabihin lesbian, so isang babae po siya na na-attract sa kapwa niya babae. Yung mga queer po kasi, ayaw nilang makahon sa ganong mga labels po or mga identities. Parang ang gusto nilang ma-identify sila ay bilang isang tao na kung sino yung mahal nila at kung sino yung gusto nilang makasama sa gabi, no, walang pakialam yung ibang tao. So parang ganun, hindi, so, it doesn't define them. Yung letter A, parang hindi nyo po na-mention yung letter A. Ayan. So yung A naman po ay sometimes po it refers po to asexuality. Ito po yung mga or ace po, no. Ito po yung mga tao na wala pong wala or konti yung attraction po romantically and sexually to other people. Ganun po yung A. At minsan it also represents that the fight for LGBTQIA rights is not only for those who are LGBT QI, no, or IQ, no, pero syempre kasama yung ating mga allies. Ayun, mga katuwang po natin sa advocacy at kilosan. Okay, follow up lang po uli, yung mga nagpa-sex change, ano po ang tawag sa kanila? So, tawag po pala natin doon is sex reaffirmation surgery, no? Kasi ina-affirm po natin na yung pagkakaintindi po nila sa kanilang sarili ay akma po doon sa kung ano po yung kanilang physical attributes. Opo, kaya hindi po siya sex change pero sex reaffirmation or gender reaffirmation surgery po yung term natin. Yung tawag po sa kanila ay yung sinabi ko pong tipo kanina, no, na transgender or transgender woman or transgender man. Okay.
Ayun, ang dami na natin agad Oo natutunan. nga, no? No? Ito pa lang po, mga ka-TNK, yung first part ng ating kwentuhan. Sobrang dami na po nating realizations, no? From Ham sa personal journey niya hanggang dito sa advocacy work. Pero mga ka-TNK, quick break lang po muna tayo. Wag po kayong aalis. Magbabalik po ang ating programang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na It's Not Just Pride, It's Equal Rights. Kasama pa rin po natin via Zoom syempre, si Hamil Carr or Ham Chanhueco Jr., ang Supervising GAD Specialist ng PCW North Mindanao Field Office. Ayan, Ham. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, no, may mga nagsasabi pa rin po na wala naman naging ambag yung LGBTQIA+ sa lipunan at minsan pa nga sinisisi yung komunidad na dahil sa pagkakawatak-watak daw ng pamilya or ng bansa. Ano yung tugon mo sa mga ganitong pananaw and paano natin mapapakita na ang LGBTQIA+ ay may mahalagang papel sa paghubog ng makatarungan at maunlad na lipunan? Ayan, ako no, sobrang syempre mali po yung ganong klaseng pananaw kasi tignan na lang po natin sa edukasyon, sa healthcare, no, sa arts, community work, ang daming LGBTQIA+ no na nagpupuno ng gaps ng nasa lipunan. So hindi lang kami nandyan, no, yung parang wala lang, parang nag-i-exist lang, no, naglalakad ganon. Kami ay gumagalaw, lumilikha, no, gumagawa at tumutulong magpagaan, no, ng buhay ng iba at syempre para na rin po sa development, no, ng ating bansa. Ayun. So isang maling perspektibo po na wala pong ambag kasi napakarami po nating mga kapatid, no, na malaki yung contribution sa iba't ibang sektor kung saan man sila napapabilang. Okay. Sa araw-araw mong trabaho, Ham, paano mo na isusulong ang inklusibong guidelines na kinikilala ang karanasan ng LGBTQ+ sa mga isyong pangkababaihan? Ayan. So, yung sa akin po when we talk about in my everyday work po na I think yung mismong lived experience ko po bilang isang bayot, no, or someone who is part of the LGBTQIA, parang laging dala-dala ko na po yung pagiging ako po, no, sa kung ano man yung ginagawa ko. So hindi ko po tinatago kung sino ako. So I think isa po yun sa
pinaka-importante no na aspeto ng pagiging LGBTQIA, yung representation din po no. Katulad na lang rin po na sa when we talk about sa God po, yung isa po sa pina-prioritize natin is or tinatanong natin nasaan yung mga babae, anong posisyon yung kinabibilangan nila no, may boses ba sila. Ganon din po yung sa tingin ko ay importante kapag pinag-uusapan din po natin yung pagiging inklusibo sa nakasama yung LGBTQIA+. Okay, paano naman Ham yung tunay na pagsama ng SOGIESC sa usaping GAD or Gender and Development? Kapag sinasabi po natin na yung totoong pagsama po talaga no, sa simpleng tanong lang po na kapag nagko-conduct po tayo ng mga gender analysis no, sana maipasama din po natin or itatanong din po natin ano naman yung perspektibo na mailalahad kapag tinitignan natin yung isang issue no, base sa sexualidad ng tao or yung SOGIESC lens din no na perspective. So hindi lang dapat natin tignan yung sex no or yung babae o yung lalaki, pero dapat din nating tignan sa SOGIESC na perspektibo. So kapag ginagamit po natin ang God lens, dapat integrated din po yung SOGIESC lens. Kasi kung hindi, no, kulang talaga ang pagtingin sa gender issue. So isang example lang po siguro, isang halimbawa, no. So isang lesbian, for example, na babae ang nakakaranas ng paulit-ulit na pananakit no mula sa kanyang partner. So commonly, hindi po ito agad na aksyonan no, dahil ng mga otoridad dahil nga po na meron pong pagdududa na kung ito ba ay totoo kasi or totoo pong gender-based violence no, lalo na't parehong babae ang sangkot no. So sa ganito nating mga sitwasyon no na malinaw na may kailangan talaga or may kakulangan talaga no sa pag-unawa ng mga institusyon sa SOGIESC. Okay. Medyo marami pang kailangan gawin no para sa tunay na pagsama ng SOGIESC na usapin ng LGBTQIA+ rights sa gender and development. Pero tanong ko lang, singit lang ako kasi medyo ngayon ko lang nalalaman ng mga terminology Ano po ang ibig sabihin ng SOGIESC? Ayan. Naku, mga pang half day lecture po ito pero itatry ko po na Sige po, ayan po. So kapag pinag-usapan po yung SOGIESC, yung S it is an acronym po no for the sexual orientation. Yan po yung SO, gender identity or GI. Yung E po is actually gender expression, tapos yung SC po ay sex characteristics. So yung SOGIESC po na acronym po, 'di ba? Sinabi po natin kanina na yung LGBTQIA ay nakabase po sa identity. Pero yung SOGIESC po ay ito po yung mga characteristics, human characteristics po na common sa lahat, no? Sa inyo po, sa akin, no, kay Jessel at sa lahat po ng tao, no? Kaya yung focus po kasi ng SOGIESC kapag pinag-uusapan po natin is meron pong minsan po may bias na para lang po yan sa LGBTQIA, pero ito po ay characteristics na common sa everyone. So para ma-shorten po natin no, yung sexual orientation po, kung sino ang bet mo, kung sa babae ba, sa lalaki, or kung sino, anong klase yung pagiging bet mo, minsan po ay nahahati po ito sa romantic tsaka sa sexual po no. Ayan, yung connection kapag romantic sexual, kapag yung kasiping mo po sa gabi, ganon. Tapos kapag gender identity, ano po yung pagkakaintindi nyo sa sarili nyo. So base po siya sa utak or sa ating isipan no. Yung gender expression, paano nyo po ini-express yung inyong sarili? Feminine ba or masculine ba? Ayan. At syempre yung sex characteristics po, it refers po doon sa mga katangian po, anatomical no. So medyo related po siya sa biology. So nakabase po siya sa ating katawan. Okay. Paalala lamang po yung hashtag say sa TNK, may nag-text na hindi daw nila naintindihan yung tanong. Uulitin ko po, sorry po, medyo isang beses ko lang nabasa. Ano-anong katangian ang mahalaga para masabing ligtas ang isang espasyo para sa LGBTQIA? Yan po ang tanong. Which, syempre, sasagutin din ng ating guest ngayong ni Ham na mamaya. Yes.
Ham, nabanggit mo na kanina yung mga SUGSC, no, yung gender identity, ayun nga yung parang pagkakakilanlan ng isang tao doon sa kanyang sariling identity, no. Yung tanong natin na next, ano ba yung masasabi mo doon sa mga tao na pinipilit o pinapangunahan yung gender identity ng isang tao, lalo na ngayon, no, sa mga kabataan? Kasi minsan may batang lalaki, no, malambot lang naman siyang kumilo, sinasabi na agad na bakla yan, ganyan. So paano natin dapat tinitingnan at tinatrato yung mga ganitong klaseng usapin? At baka ikaw din, baka gusto mong i-share kung paano ka ba, paano mo din na-realize sa sarili mo and paano mo din na-share ba sa ibang tao yung journey din. Unang-una po siguro, hindi po natin trabaho, no, hulaan o i-label ang isang bata. Hindi lamang bata pero tayo pong lahat, parang hindi po natin trabaho yon or hindi po dapat natin ginagawa, no. Syempre meron tayong mga perspektibo, pero syempre dapat bigyan po natin ng nuance. Impression ko lang ito, pero maaring mali yung aking intindi sa kanya, no. At ayun po. So ang dapat siguro natin gawin ay gabayan sila, no, yung mga kabataan, hayaan silang matuto, magtanong, no, at makilala sa sarili at syempre sa sarili nilang panahon, no, at their own time, at their own pace. So parang katulad ko rin po, hindi naman po pinilit ng aking mga magulang. Isa rin po ito sa aking mga privilege, no. At napakalaking napakalaking pasalamat ko po sa aking pamilya na hindi ko po naramdaman, no, na ako po ay iba sa aking mga kapatid, no. Syempre hindi na po nila ako madedepensahan sa labas ng bahay. Pero habang lumalaki po ako, never ko pong naramdaman na ako po ay hindi katanggap-tanggap. Ayun po. So, yun nga po, hindi porket malambot kumilos, no, bakla na agad. So, binigyan po ako ng parents ko ng parang benefit of the doubt, no. At syempre, yun nga po nangyari, no, at leading to who I am today. I realized po that this is really who am I, no? No matter what ano yung ibang sinasabi ng ibang tao, at syempre ano yung naging mga karanasan ko. Ayun. At kung oo naman, no, yung kung bakla or bayot or lesbiana, so what, no? Magkakasakit ka ba kapag may kapag nalaman mo na lesbian yung kasama mo, or magkakaroon ka ba ng mental health issues kapag naging yung kaibigan mo ay bakla? So parang so what, no? Kasi sa kanila naman yun 'di ba? Sa tao po yun. Kaya sana po ay support lang po dapat tayo palagi, lalo na po sa ating mga kabataan. Follow-up question, Ham. Form ba ng bullying yung kunyari parang nagle-label tayo, or yung kunyari sa isang kunyari sa opisina or sa school, na pagkat medyo malambot lang kumilos ang isang lalaki ay sasabihin na nila ay bakla yan. Form of bullying ba yon? Nasasaktan ba yung pinagsasabihan nito? What if kung hindi nga talaga siya bakla, ano? What if kung totoo naman siyang lalaki pero medyo malambot lang kumilos? Bullying ba ito? Ayan po. So kung syempre po focus po tayo sa ating biktima, no, yung naka-receive po ng mapanakit po na pananalita, no, syempre. So kapag nasaktan po yung ating biktima, at syempre kapag may intent din pong makapanakit, syempre that is already considered bullying. So sa madaling salita, mas mabuti po, no, na kapag tayo ay nagsasalita at kung ano po yung lumabas sa ating mga bibig, sana po ay mas manggaling po siya sa posisyon ng pagmamahal. Sana po manggaling po siya sa posisyon na tayo ay iniisip po natin kung ano po yung mararamdaman kapag sinasabi po natin yung mga ganong klaseng mga pananalita. Okay. Salamat, Ham. At sana po maraming naging eye-opener yung sinabi nyo sa mga... Kasi usually yun na ng tampulan ng mga jokes, di ba? Parang, di ba, yung mga usual na naririnig natin. Pero ito po, yung susunod po nating tanong ay katulad ng itinanong po natin sa ating mga ka-TNK sa hashtag Say sa TNK Question of the Week. Anong katangian ang mahalaga para masabing ligtas ang isang espasyo o space para sa LGBTQIA?
At sabi nga po ng ating mga ka-TNK, sabi ni Sean Kyle Flores, ang isang ligtas na espasyo para sa LGBTQIA+ ay may sumusunod na katangian, bukas sa pagtanggap, may respeto at pagkakaiba-iba, walang diskriminasyon at nagbibigay ng suporta. Dito ay malaya silang maging totoo sa kanilang sarili nang walang takot o paghuhusga. At sabi naman po ni RBA Andres, ang isang espasyong maaaring ituring na ligtas para sa LGBTQIA+ ay hindi lamang lugar na walang diskriminasyon. Ito ay isang aktibong espasyong nagbibigay proteksyon, suporta at pagkilala sa pagkatao at karapatan ng bawat isa. Sabi po ni Anjun. Sabi niya po, ligtas ang isang espasyo para sa LGBTQIA+ ay yung lugar na hindi nang huhusga ng tao ayon sa paniniwala, pananamit at ekspresyon. May pagmamahal at pag-unawa sa lahat at hindi ginagawang subject ng jokes ang pagiging miyembro ng LGBTQIA+, and the place where no one can force or mock you for not coming out of your closet. Ayan, talagang parang may Anjun. Sir Ham, sorry po. Oo, Ham, ikaw ba? Anong masasabi mo sa sagot ng ating mga ka-TNK? At ano na rin sa tingin mo ang katangian ng isang ligtas na espasyo para sa LGBTQIA+ community? Ayan, at syempre agree po ako sa kanilang mga lahat yung definition po nila ng isang safe space or isang ligtas na espasyo. So para sa akin, syempre yung safe space ay katulad din ng mga sinagot nila pero specifically na kahit sino ka pa yung mararamdaman mo na pwede kang magsalita, pwede kang magpakatotoo at hindi ka matatakot na i-judge ka or ma-discriminate ka. So ganun po yung definition sa akin ng safe space. Yung lugar na hindi mo kailangan i-edit, i-edit yung sarili mo para lang maging katanggap-tanggap ka. Ayan, hindi lang ito physical space din, Kasi pag sinasabi nating space or espasyo, para siyang parang nakikita mo siya, Pero para sa akin, yung espasyong ligtas ay pakiramdam rin, isang pakiramdam, kultura, at syempre, isang commitment din na respetuhin ka. Ganun ang safe space para sa lahat po. Maraming salamat sa napakagandang usapan na ito. Sobrang dami naming natutunan. Mga ka-TNK, dyan lamang po kayo at magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
Tinig ng kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng Pride Month episode natin ngayon. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Hamilcar Chanhueco Jr., ang Supervising God Specialist ng PCW North Mindanao Field Office. Ayan. Ham, bilang pagtatapos, ano ang iyong panawagan para sa mas inklusibong gender equality at kalayaan mula sa patriarchal na system? Ano na rin ang iyong mensahe ngayong Pride Month para sa mga kabataan na lumalaban sa parehong laban? Ayan, bilang huling panawagan, no, so malinaw ang hangarin ng LGBTQIA rights movement, no, isang lipunang patas, pantay at makatarungan para sa lahat. So ano man ang iyong SOGSC. So sana ipanawagan natin ang pagpasa ng anti-discrimination law, no? SOGSC Equality Bill, legal na pagkilala sa same-sex na mga partnerships at unions, no, at marriages, at proteksyon laban sa hate crimes. Sana isulong din natin ang access sa gender-affirming healthcare, pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho at pagbuo ng pamilya, at higit sa lahat, no, kailangan natin ng tamang representasyon sa media man, sa pamahalaan at sa paggawa ng mga polisiya. Yan ang mensahe ko naman para sa ating mga kabataan, no, ay sana ay wag kayong magsawa, no. Ang kilusan hindi lang dapat malakas, no, dapat rin ay bukas, no, bukas din. Ang pride ay hindi lamang selebrasyon, again, no, yun yung ating punto dito sa ating topic ngayon, kundi ito ay patuloy na paglaban para sa patriarchal na sistema, para sa mga kabataang lumalaban. Hindi kayo nag-iisa, yung kwento mo may saysayo, no, yung boses mo mahalaga, at kahit nakakapagod minsan, padayon pa rin, no, patuloy pa rin tayo. Ayan, kasama po tayong lahat sa pagbabago. Maraming salamat po. Okay, well said. Maraming salamat po, Hamilcar Chanhueco Jr., sa inyong mga ibinahagi para sa ating Pride Month episode na pinamagatang It's Not Just Pride, It's Equal Rights. Siya po ay ang Supervising God Specialist ng PCW North Mindanao Field Office. Muli, maraming salamat, Ham. Salamat po. Ayan, sobrang dami nating napulot, no, mas madaling naintindihan kung ano yung LGBTQIA+ rights. Marami ako natutunan. SOGSC. Ayan, marami daw natutunan si Ms. Sharon. Sana kayo rin po, mga ka-TNK, no. Samantala, para po sa ating bulletin board, mga ka-TNK, ang nomination para sa 3rd Philippine Resilience Awards o PRA ay hanggang ngayong Lunes na lang, June 30, 2025. Sa ilalim po ng temang kabataan at kababaihan katuwang sa paghahabi ng isang matatag na bayan, layon ng PRA na bigyang diin ang mahalagang papel ng kabataan at kababaihan sa pagpapalakas ng community resilience and driving sustainable development. Kaya po, kung kayo ay may mga kakilala na may mga naambag na makabuluhang ambag sa kanilang komunidad, i-nominate nyo na po yan dito sa Philippine Resilience Awards 2025. Para po sa karagdagang impormasyon sa nomination guidelines, eligibility at submission procedures, bisitahin po ang official na Facebook page ng PRA na nakikita nyo po sa inyong screen. Yes. At syempre, papasalamatan ko rin po na yung mga nag-take part dun sa hashtag Say sa TNK natin na nagbigay ng kanilang insights. Marami pong salamat sa participation din nyo po. Sana po yung mga natutunan natin ngayon, no, yung mga paglaban po, bakit natin sineselebrate yung Pride Month, no, bakit tayo may ganitong mga celebrations, no, ay hindi dahil tungkol lang din sa kanila, no, kundi tungkol din talaga sa mga pinaglalaban po nilang mga karapatan. And gusto ko nga, Miss Sharon, yung nabanggit ni Ham kanina, no, talagang pinag-ugnay niya yung women's rights advocacy and the LGBTQIA+ rights na advocacy. Kasi totoo naman po, no, ang gender equality po ay hindi para sa mga kababaihan lang, kundi para sa lahat ng mga marginalized sectors sa ating lipunan, no, ito po yung laban talaga natin para sa patriarchal na system. So, tayo po ngayon sa Pride, ngayon po ang June, na-celebrate po tayo ng Pride Month. Sana po hindi lang tuwing June natin nare-realize yung karapatan po ng ating mga kasamahan po sa LGBTQIA+ community. Parang
yung bottom line lang po ng ating episode ngayon ay yung tema is dapat may respeto sa lahat ng tao. Kumbaga, dapat po inclusive. Wala pong naiiwan, walang lahat po anong tawag nito? Kasama. Sa pag-unlad. Totoo Correct. po. Kasi sabi din po ni Ham kanina na parang wag nga lang din po natin pangunahan yung mga tao doon sa kanilang mga identity. Ayan, ganyan po. No? So, dapat po on the right time, on the right pace, no? Tapos, kanina may tanong tayo, Miss Sharon, na may ambag ba sila sa lipunan? No? Wala naman pong tao. Wala naman pong tao na walang ambag sa lipunan po natin. No? Kahit ano pa po yung kanilang SOGSC, no? Lahat po tayo ay part po ng big picture. Ng big picture. Ayan. So ngayon po, maraming salamat Ham ulit at maraming salamat po sa ating PCW North Mindanao Field Office. Nakakatuwa po na nakakasama pa rin po natin. Ganun po na yung technology, Miss Sharon. No? Kahit nasaan po tayo, pwede tayo magsama-sama talaga. Nasa Mindanao pala yun si Ham. Opo, nasa Cagayan de Oro po ang diba? NMFO. Okay. Okay, shout out daw. Opo, shout out po sa aming KRMD team. Ito po yung team po namin ni Miss Honey na nasa office po ngayon. Lagi po silang nakikinig. Ayan po kay Mickey, kay Gladys, Paulo, Chan, Ryan, Sir Nico, Sir Jojo, and Sir Mark. Ayan. Okay. At sa punto pong ito, nais po rin nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ng aming direktor na si Director General Fernando Amparo Sanga at sa bumubuo ng ating Tinig ng Kababaihan team na pinapadali nila ang aming trabaho at nakatuwang din po yung mga production personnel ng Radyo Magazine 1278. Marami rin pong salamat at sa mga broadcast pa po natin na susunod, marami pong salamat. Sa buong team, thank you. Thank you po. Ayan, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Vival de Avilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo po ng TNK Production Team. Mga ka-TNK, manatiling nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM at sa Radio Pilipinas, Radio Publiko hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng